Hindi makapaniwala si Vladimir Putin sa tulong ng Italy sa Ukraine. Isang balita na gumulantang hindi lang sa Russia kundi sa buong mundo. Paano nga ba nangyari na ang isang bansang dating may malapit na ugnayan sa Russia ay biglang kumambyo at naging isa sa pinakamatibay na kaalyado ng Ukraine? Halina't alamin natin ang buong kwento sa likod ng nakakagulat na desisyong ito. Noong una, marami ang nag-aakala na mananatiling neutral o di kaya'y papanig pa sa Russia ang Italy, lalo na sa ilalim ng gobyerno ni Prime Minister Giorgia Meloni. Kilala si Meloni at ang kanyang partido na may mga pananaw na tila mas malapit sa mga konserbatibong leader tulad ni Putin. Bukod pa rito, ang Italy ay isa sa mga bansang sa Europa na may malaking dependency sa natural gas mula sa Russia. Ang ekonomiya nila ay nakasalalay sa murang enerhiya na ito, kaya naman inaasahan ng marami na magdadalawang isip sila bago gumawa ng hakbang na ikagagalit ng Kremlin. Isipin nyo na lang, bago pa man pumutok ang digmaan, si Putin ay madalas na bumisita sa Italy. May mga larawan pa na nga sila ng mga dating leader ng Italy tulad ni Silvio Berlusconi na magkasama, nagtatawanan, at tila matalik na magkaibigan. Ang ugnayan ng dalawang bansa ay hindi lang sa politika at ekonomiya, kundi maging sa kultura. Maraming Ruso ang nabighani sa ganda ng Italy at marami ring Italyano ang may negosyo sa Russia. Kaya naman, nang biglang i-anunsyo ng Italy na buo ang kanilang suporta sa Ukraine para itong isang malaking sampal sa mukha ni Putin. Ano ba ang nag-udyok sa Italy para gawin ito? Unang-una, ang prinsipyo ng soberanya. Para sa Italy at sa buong European Union, ang ginawang pag-atake ng Russia sa Ukraine ay isang malinaw na paglabag sa international law. Hindi nila maaaring palampasin ang isang sitwasyon kung saan isang malaking bansa ang basta na lang nananakop ng isang mas maliit na kapitbahay. Ito ay isang banta, hindi lang sa seguridad ng Ukraine, kundi sa buong Europa. Para kay Meloni, kahit na may mga pagkakaiba sila sa ideolohiya ng ibang leader sa Europa, nagkakaisa sila sa paniniwalang kailangang ipagtanggol ang kalayaan at demokrasya. Pangalawa, ang pressure mula sa mga kaalyado. Bilang isang founding member ng NATO at European Union, may responsibilidad ang Italy na tumayo kasama ng kanilang mga partners. Ang Estados Unidos, United Kingdom, France at Germany ay nagpakita ng matinding suporta sa Ukraine at inaasahan nila na gagawin din ito ng Italy. Kung nag-atubili ang Italy, maaari itong magdulot ng lamat sa kanilang relasyon sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa kanluran, isang bagay na hindi nila kayang isakripisyo. Ngunit ang pinakanakakagulat na bahagi ay ang klase ng tulong na ibinigay ng Italy. Hindi lang ito basta-bastang humanitarian aid o suportang pinansyal. Nagpadala sila ng mga high-tech na military equipment. Kabilang dito ang mga advanced na air defense systems tulad ng SAMP-T na kayang magpabagsak ng mga Russian missiles at drones. Ito ay isang game changer sa larangan ng digmaan. Ang mga sandatang ito ay nagbigay sa Ukraine ng kakayahang protektahan ang kanilang mga syudad at infrastruktura mula sa walang tigil na pambubomba ng Russia. Ayon sa mga military analyst, ang desisyon ng Italy na magpadala ng ganitong uri ng armas ay isang malinaw na mensahe kay Putin. Hindi sila natatakot. Handa silang harapin ang anumang banta mula sa Russia para lang maipagtanggol ang kanilang mga prinsipyo. Para kay Putin na marahil ay inasahan na mahahati ang Europa dahil sa isyong ito, ang pagkakaisa na ipinakita ng mga bansa tulad ng Italy ay isang malaking dagok. Hindi niya inaasahan na ang isang bansang dati niyang itinuturing na kaibigan ay magiging isa sa kanyang mga pangunahing hadlang. Ang reaksyon mula sa Kremlin ay mabilis at puno ng galit. Agad na tinawag ng mga opisyal ng Russia ang hakbang ng Italy bilang isang hostile act. Nagbanta sila ng mga consequences, hindi lang sa larangan ng diplomasya, kundi pati na rin sa ekonomiya. Pinatutsadahan nila ang gobyerno ni Meloni, sinasabing nagpapadala lang ito sa dikta ng Washington at Brussels. Ngunit sa kabila ng mga banta, hindi na tinag ang Italy. Sa katunayan, lalo pa nilang pinagtibay ang kanilang suporta. Sa isang press conference, diretsahang sinabi ni Prime Minister Meloni na ang pagtulong sa Ukraine ay hindi isang pagpipilian, kundi isang tungkulin. Sinabi niya na ang kapayapaan ay hindi makakamit sa pamamagitan ng pagsuko, kundi sa pamamagitan ng pagtiyak na kayang ipagtanggol ng Ukraine ang kanilang sarili. Ang kanyang mga salita ay umani ng papuri mula sa mga lider ng Ukraine at ng buong kanluran. Ang naging epekto nito sa loob mismo ng Russia ay hindi rin maliit.
Para sa mga ordinaryong Ruso na nakakakuha ng impormasyon mula sa state-controlled media, ang naririnig lang nila ay ang Russia ang biktima at ang kanluran ang agresor. Ngunit ang balita tungkol sa tulong ng Italy ay mahirap itago. Ito ay nagtanim ng pagdududa sa isipan ng ilan. Bakit ang isang bansang tulad ng Italy na dati nilang kaibigan ay biglang naging kalaban? Nagpapakita ito na ang naratibo na ipinipilit ng Kremlin ay hindi lubos na totoo. Sa kabilang banda, para sa mga taga-Ukraine, ang tulong mula sa Italy ay isang malaking morale booster. Sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, ang makita na may mga bansang handang tumaya para sa kanila ay nagbibigay ng lakas para magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang mga bandila ng Italy ay makikita na ngayon sa ilang bahagi ng Kyiv, isang simbolo ng pasasalamat at pagkakaibigan. Pero ano ang magiging pangmatagalang epekto nito sa relasyon ng Italy at Russia? Marahil, kahit matapos pa ang digmaan, magiging mahirap nang ibalik ang dating tiwala. Ang ginawang desisyon ng Italy ay isang malinaw na pagpili ng panig. Pinili nila ang demokrasya, kalayaan at ang international order kaysa sa isang relasyon na nakabatay sa murang enerhiya at personal na pagkakaibigan sa isang leader na nagpakita ng agresyon. Ang kwento ng Italy at Ukraine ay isang patunay na sa mundo ng international relations, walang permanenteng kaibigan o kaaway, tanging permanenteng interes. At sa pagkakataong ito, ang interes ng Italy ay nakahanay sa interes ng malayang mundo. Ang pagkabigla ni Putin ay hindi lang dahil sa nawala siyang kaalyado. Ito ay pagkabigla dahil nakita niya na ang kanyang mga kalkulasyon ay mali. Minaliit niya ang determinasyon ng Europa na magkaisa laban sa pananakop. Sa pagpapatuloy ng digmaan, patuloy din ang suporta ng Italy. Kamakailan lang, nag-anunsyo na naman sila ng panibagong package ng tulong na nagpapatunay na ang kanilang commitment ay hindi nagbabago. Para kay Putin, bawat anunsyo na tulad nito ay isang paalala ng kanyang malaking pagkakamali. Ang dating kaibigan ay isa na ngayong matibay na kalaban at ito ay isang katotohanang kailangan niyang harapin. Ang naging paninindigan ng Italy ay isang mahalagang aral para sa lahat ng bansa. Ipinapakita nito na kahit gaano pa kalaki ang iyong economic dependency sa isang bansa, hindi ito dapat maging dahilan para isakripisyo ang mga fundamental na prinsipyo. Ang ginawa ni Giorgia Meloni at ng kanyang gobyerno ay isang matapang na hakbang na tiyak na tatatak sa kasaysayan. Kaya sa susunod na makarinig kayo ng balita tungkol sa tulong ng mga bansa sa Ukraine, alalahanin niyo ang kwento ng Italy. Isang bansang nagpakita na ang tapang at prinsipyo ay mas matimbang kaysa sa anumang ugnayang pang-ekonomiya. At para kay Vladimir Putin, ito ay isang bangungot na hindi niya inasahan. Ang kanyang pagkabigla ay isang testamento sa lakas ng pagkakaisa ng malayang mundo. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang malalalim na pagsusuri sa mga pinakamaiinit na isyu sa buong mundo. Hanggang sa muli!